kabataan, ito po muli ang Kalambag. Kalampag at ambag ng kabataan. At ngayong hapon po ay pag-uusapan Ayan, parang nawala ata si Daisy, no? Pasensya na po. At yan po ang kalambag. Yan po ay nasa mga... na sa Ayan, thank you so much, Daisy. No, yan talaga yung parang one of the challenges, no, na natin mga kabataan here sa kalambag. No, minsan. pag-usapan po natin ang unang parte ng Human Rights Day po. Pag-usapan po natin doon. Ayan. Ayan, no? So, yan talaga, mahirap talaga, no, sa kalambag. Yan yung isa sa mga struggles natin, no, yung internet connection talaga. But anyways, no, napag-usapan natin nung nakaraan ang tungkol sa human rights, no, na siyang tawag natin ay pinagdidiwang natin yung ano tawag nito yung Universal Declaration of Human Rights, which is the Declaration on December 10. At alam ko yun yung napag-usapan natin last last Saturday. Of course, nakasama natin dyan si Mau, no? And of course, ngayon na naman, no? Isa na namang part ko ang ating matutunghayan dito sa Kalambag, no? At nariyan pa rin si Mau. So, talangin mo natin si Mau, hi sa'yo, Mau. So, how's your experience last Kalambag, no? And kamusta ka this week? Ayan, so masaya. Siyempre, naging masaya ang aking experience at malaman dahil meron din akong natutunan from last week's episode. Tapos, yung linggo ko naman so far, masaya Ah, kasi natapos na yung finals namin. Pwede nang okay. magbakasyon. Pero syempre, meron pa kaming final output kaya hindi pa ako uuwi. Oo. At ayun ang tinatapos ko ngayon. Ayun. At syempre, ups and downs. Syempre, mahirap talaga finals. So, ayun naman so far. Pero grateful pa rin sa lahat ng bagay. And of course, thank you so much din sa'yo, Mau. Kasi nga, di ba, ano to, despite of your busy schedule, no, nandito ka pa rin sa Kalambag. And of course, no, at ikay nagagalak namin na muli kang nakabalik sa Kalambag, of course. And of course naman, Mau, no, may makasama tayong isa, no, and hayaan natin siya na magpakilala sa kanyang sarili naman. So, ayan, no, tawag neto, he's the friend of mine, no. Na, kumbaga, 2 years ko rin siya nakasama sa isang organization. And of course, let us all welcome John Lorman. So, Lorman, pakilala ka naman sa ating mga viewers. Okay? Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, no? Ako po si John Lorman Simaguyop, isang fourth year college student na nag-aaral sa Pamantasan ng Katimugang Mindanao, campus sa lungsod ng Ginapawan at kasalukuyang kumukuha ng kurso sa Bachelier ng Sekundaryang Edukasyon, Major sa Pilipino. At ako po ay isang youth advocate rin at miyembro rin ng Sangguniang Kabataan Barangay Saging dito sa aming munisipalidad. Ikinagagala kong makilala kayong lahat. Ayan, maraming salamat, Lorman. So, how's your, ano naman, week, Lorman? Kasi nga, ano tawag nito, or kumusta ka nung linggong ito? Ano ba yung mga kaganapan nyo sa buhay, o baka, o ganon? Maraming salamat. Ang masasabi ko lang is I am better than yesterday. Ah, Maraming mga kaganapan kasi po kasalukuyan pong nagdiriwang ang aming barangay sa araw nito at 77th anniversary ng aming barangay at talagang may mga hectic schedules na kinakailangang ah, atupagin at pati na rin yung mga gawain o responsibilidad bilang isang mag-aaral at isang student leader rin sa aming paaralan. So kahit man hectic or busy yung oo. schedule, still I find time for myself na mag-enjoy sa mga weeks na ito. Yun Ayun, po. maraming salamat, Lorman. At ayan, nakabalik na si Daisy. So, ikaw naman, Daisy, how's your week naman, no? Despite na yung internet connection natin dyan, no? Lumalaban pa rin.
Ano po, paulan-ulan po kasi dito sa amin ngayon sa Taguig. So far po, naging busy po ako ngayong week dahil po, sa gawain tsaka, sa mga ano po, mga hobbies gano'n, tsaka po, sa mga exercise gano'n po Kuya Akim. At okay naman po ako this week, ngayong week po. Yun Ayan, lang po. ayan, talagang laban na laban ang week natin ngayon, no? And of course, no, last week nga pala, ay nabanggit ko kanina na pag-usapan natin, no, yung ano yung ibig sabihin ng human rights, ano yung UDHR, at marami pang iba. Kaya kung gusto nyo pong panoorin ang episode na yon ay bumisita lang po kayo sa official Facebook page po ng Kalambag. Ayan. At ngayon na naman ay tutunghayan natin ang part 2 ng episode natin tungkol sa Universal Declaration of Human Rights o yung Child Rights Month. Ayan. So, bali last time, no, natanong natin sila Mau, sila Daisy, o yung mga kasama natin, Gina Roger, na tawag dito, ano nga ba yung ano nila? Ano nga ba yung kalagahan ng Human Rights Day? Ano nga bang saysay nito pagdating sa ating mga buhay, no? Dahil nga, of course, nasagot na rin ito ni Mau. So, bago tayo po-proceed, no, tanongin muna natin si Kuya Lorman natin. So, Lorman, para ba sa'yo, gaano ba kalaga itong karapatang pantao sa buhay natin bilang isang tao o bilang isang Pilipino na rin? Okay, maraming salamat sa katanungan. Para sa akin, ang human rights o karapatang pantao ay parang kumbaga parang meal, Oo. yung breakfast, lunch at dinner. Yung karapatang pantao kasi yung nagbibigay lakas sa atin at syempre, kumbaga nagbibigay halaga sa atin bilang isang mamamayan o bilang isang tao. Kasi, kapag hindi ka binigyan ng karapatan, masyadong mapait at malungkot o kahit anong mga negatibong dadanasin mo ay talagang dadanasin mo. Kung kaya't napakahalaga na maisulong itong karapatang pantao na ipalaganap maging sa lahat sapagkat ito ang ating karapatan at hindi dapat ito ipagkait sa atin. Yun po yung kasagutan ko. Ayan, maraming salamat, no. Ang karapatan ay hindi dapat pinagkakait sa atin. Tama yun, no? Kasi, iba, no? Tawag nito, pinanganak tayo, no? Simula nang tayong pinanganak, ay taglay na natin yung karapatang pantao na siya nararapat sa atin. At ngayon naman, no, makikita natin na talagang yung teknolohiya ay talamak talaga, no? Hindi lamang sa ating lipunan, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. No? Nabanggit nga ng karamihan, ang teknolohiya ang siyang nagpapadali sa atin, sa ating mga gawain, sa, of course, sa pakikipagkomunikasyon sa iba, no? Kaya titingnan natin, no, na paano nga ba nakakaapekto o nakakatulong yung teknolohiya sa karapatang pantao ngayon. So, paano nga ba nakakatulong itong mga teknolohiyang ito, no, sa ating mga karapatan bilang mga tao? So, ayan, unahin natin si Mau. Ayan. So, paano nakakaapekto o nakakatulong? Nakakaapekto ito sa paraang nalalabag niya ang ating mga privacy at marami na rin nalalabag na cyber libel, maraming bullying at sobrang sobrang lakas kasi ng kapangyarihan ng teknolohiya ngayon. Ngayon at nasa digital age tayo, isipin yung digital age talaga ang tawag sa atin. Kasi ganun na talaga. Ganun na talaga teknolohiya ngayon sa henerasyon na ito. Ang teknolohiya kasi, para yung dagat. Ilang porsyento lang ang alam natin, pero yung 100% hindi natin alam. Sobrang lalim nito. Parang dagat, no? May mga na-explore tayo through the internet, pero hindi lahat ng yon alam natin. Kaya nga merong mga black market, may mga mas malalim pa talaga sa internet. Yun ang nakakatakot. Maraming nalalabag din ng privacy sa paraang nare-release ang kanilang mga address, mga number. Kaya mahirap na rin. Marami rin ang nasa-scam. Okay? At yun ang isa sa mga problema o issue ng mga mamamayan ngayon kasi sobrang madali silang maloko. Merong mga technology illiterate pa rin hanggang sa ngayon. Siyempre, yung mga
tumatanda sa atin, hindi sila masyadong gamay sa teknolohiya ngayon. Kaya sobrang vulnerable nila sa mga nangyayari sa internet. At ang teknolohiya naman, hindi ang palaging masama eh. Hindi ang palaging disadvantage. Meron din siyang benefits sa marami. Dahil ang teknolohiya ay nagbibigay rin ng impormasyon sa maraming tao. Sila ay nagbibigay ng impormasyon paano natin maalagaan ang ating mga sarili, ang ating mga karapatang pantao. Kaya ka tayo merong webinar ngayon dahil ito ay isa sa medium natin para maihatid kung paano natin papahalagahan ang ating mga karapatang pantao. Dito rin tayo nagsispread ng awareness, like for example sa Twitter kapag may nangyayaring masama, nagtatrend sila ng hashtag para maging aware at umabot sa maraming tao, umabot sa masa. Ayun lamang for now. Nakamute ko po Kuya Akin. Ay, sorry, nakamute Nakamute ko. ka, Kim. Ayan, sorry, Okay, sorry okay. na. So, ayun, no, hindi lang siya, may mga benefits din na nabanggit ni mo kanina yung pagpapalaganap ng impormasyon at of course, naging banta rin siya, no, dahil nga sa tawag nito, yung parang illiterate pa rin yung karamihan pagdating sa paggamit ng, ng technology, ng internet, kumbaga, no, na para siyang dagat, sabi nga ni Mau, no, na talagang, yung nakikita natin is, parang iba doon sa kalalim noon. So, ayun. Ayan, ikaw naman, Lorman, no? So, para sa'yo ba, paano ba nakaka-apekto o nakakatulong itong teknolohiya sa ating mga karapatan bilang tao? Sige. Alam naman natin na ang teknolohiya ay talagang may mabuti at di mabuting epekto. Depende na lamang sa kung paano natin gamitin. Una natin tanawin yung mabuting epekto nito. Ang teknolohiya po kasi, even in this generation where kung saan ay narito na tayo sa digital or modernized age, na kung saan madaling ma-access yung mga impormasyon na Oo. mahalaga, isang pindot mo lang ay talagang lalabas at lalabas na yung mga impormasyon na kinakailangan. Masasabi ko talaga na ang teknolohiya ay talagang isa sa mabuting medium na ating magagamit para ipaabot ang karapatang pantao. Depende na lamang kung papaanong paraan natin ipalaganap. Halimbawa po, yung mga posts or mga post na patungkol sa pagpapahalaga o nagpo-promote ng human rights o ang halaga nito. At sa pamamagitan po ng teknolohiya ay talagang maaabot kahit saang sulok ng mundo yung mga impormasyon na inihatid. Kasi walang imposible sa teknolohiya. Kahit saang sulok man yan, kaya niyang abutin. At ang teknolohiya talaga ay kumbaga powerful in terms of information. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, isang click mo lang, eh, talagang lalabas at lalabas na yung mga mahahalagang impormasyon. At doon naman tayo sa di mabuting epekto nito. Lahat ng bagay talaga ay may di mabuting epekto. Depende na lamang kung pasosobrahan ito. At masasabi kong may di mabuting epekto ang teknolohiya kapag yung mga gumagamit ito ay umaabuso na rin sa kumbaga tawag nito, kapasidad ng mismong teknolohiya. At maiilan na kagaya ng sinabi ni Binibining Mao na nagkakaroon na ng data breach or data privacy leak na kung saan nakukuha yung mga personal na impormasyon na hindi dapat agawin ng kahit ninuman. At sa ganoong paraan, talagang makikita na doon na nalabag na yung karapatang pantao kasi we have the right to for privacy, for being exclusive, depending on the information na ating dinadala. So, yun po yung sa akin. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat, Lorman. In just one in just one click, parang lalabas na lahat, no? And isa rin yun sa mga banta. Ngunit, kaya ng sabi ni sabi ng dalawa kanina, no, na depende sa paggamit kung paano natin ito gagamitin sa mabuting paraan. So, ayan, nandiyan si Hana. Hi sa'yo, Hana. Parang
Good to be back, no? And of course, laban muna tayo dyan, Hana, no? Sige, Daisy kaya, no? So, Daisy, ano yung thoughts mo doon sa sinabi nilang dalawa? Agree ka ba sa kanila or ano ba? Tungkol po sa sinabi ni na Ate Mau at Kuya John po, John Oo. Lorman, po ako doon. Idadagdag ko lang po, ang teknolohiya po kasi ay nagbibigay po ng plataporma para po sa mas mabilis at malawakang impormasyon tungkol nga po sa karapatang pantao. Nakakatulong po ito sa pagpapalagana po ng kamalayan, pagsubaybay po sa mga paglabag po at pag-organisa po ng aksyon po. Gayunpaman, meron po talagang ano, epekto kagaya tulad po ng sinabi ni Ate Mau na yun nga po sa paglabag ng privacy ng isang tao at yung pagpapalagana po ng disinformation o maling impormasyon po. Yun po, Kuya Akim. Ayun, maraming salamat, no? Especially, no, let me, allow me to share this one, no? Kasi ang daming memes na lumalabas. I don't know dun sa mga sangkot dun sa memes na yon if happy pa ba sila dun na naging meme sila or sometimes parang nakakasakit din, no, na may mga tao talaga na sometimes yung mga memes na to is kumbaga for them it's such tawag nito, it's a fun but sometimes hindi na yung nakakatawa, no? Kasi sometimes parang nakakasira na rin siya ng ibang tao, ganon, nakakasira ng reputation and of course, no, yung paggamit talaga ng technology and of course nabanggit ni ni Daisy, no, yung platform. Of course Kalambag is the best example of that, no, like, gaya ng ginagawa natin ngayon here in Kalambag, we are spreading informations, no, na talagang kailangan ng mga kabataan, kailangan nila na kanilang matutunan din. Of course, nandiyan si Hana, no, from Kalambag Lakas. Hi sa'yo, Hana. Ayan, ayos ka lang ba dyan? Okay naman, kuya. Ayun, Talagang laban sa signal. at mabuti at nakahabol ka. So, ayun, para ba sa'yo, Hana, no, paano ba tong technology na to, what do we call this, paano nakakatulong ito o nakaka-apekto ang technology sa karapatan natin mga tao? Para marinig natin yung side ni Hana. Okay, yun nga po. So, sa based on our experience at sa pagkakaalam ko po, yeah, magandang something story about ano. So, ang kwento po kasi sa akin dati ng tita ko is, nung panahon nila na sila nag-aaral ng college, which is wala silang ginagamit na na gadgets or hindi sila na gumagamit talaga like computers. So, yun yung isa sa disadvantage kapag walang technology and wala rin yung mga gadgets na nagagamit natin. So, doon ko rin na-realize na ang isa sa mabuting epekto sa atin ng technology is marami rin siyang nagagawa na mas pinapadali. Tulad na lang po sa aming mga naging senior. So, nung senior po kami, nakakatulong talaga ang technology, lalo na sa paghahanap ng mga data basis at saka makakita tayo ng mas maging, tawag doon yung term na, mas maging fluent tayo or mas makita natin kung makakita pa tayo ng information na hindi natin nalalaman. And at the same time, marami pa rin talaga ang yung may mabuti tsaka may hindi kasi magaanong mabuting epekto rin yung technology. Sa panahon ngayon, mas marami kasi talaga yung tinatawag nilang na-addict. Kumbaga, hindi naman addict, parang kumbaga na-attach sila masyado sa technology, which is hindi kasi rin nila alam kung ano yung epekto sa kanila. Yung hindi maganda ring epekto ng technology kapag yung isang bata is medyo nalululong ba sa ganong mga bagay. At the same time, nakakatulong pa rin naman ng technology sa atin, lalo na sa mga estudyante sa ngayon. Yun, Kuya Kim, talagang mayroon din talagang advantage and disadvantages ang technology. Gaya ng sabi nila no, may advantage at may disadvantages, no? Kaya mahalaga na maging responsable sa paggamit ng mga teknolohiya, no? Lalo na kung ito ay nakaka-apekto sa karapatan natin bilang tao. At makikita natin, no, sa ating bansa mismo, no, may kanya-kanyang mga organisasyon, may mga international, local o national organizations na
nabubuo no dito sa ating bansa no na siyang tutulong o tumutulong sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao no at ilan sa mga top international organizations no ay ang Save the Children Philippines no na I think member din po sila ng INAF Philippines no meron din tayo yung World Vision no one time na yung parang yung representative ng World Vision is naging guest natin dito sa Kalmbaw. So, nakalimutan ko yung name ni Sir, pero sige, alamin ko ngayon. Of course, at marami pang iba, ano. At kung matatandaan din natin, no, ang Inat Philippines po ay binubuo ng humigit kumulang mga sobra 100 mga organisasyon sa buong Pilipinas na siya nagtataguyod o tumutulong sa ating mga kabataan no, na iparating sa kanila yung kahalagahan ng karapatan ng mga kabataan pagdating sa edukasyon. So, para ba sa atin, parang ewan ko, ayan. Para ba sa atin, ano yung papel ng mga ng gobyerno at ng pandaigdigan organisasyon gaya ng UN o yung mga nabanggit kanina sa pagtatagol ng mga karapatang pantao at ano sa tingin natin at sa tingin ba natin ay sapat na ang kanilang ginagawa? So, ano yung papel nila sa pagtatanggol ng karapatang pantao at sa tingin ba natin sapat na ba yung ginagawa nila para sa pagtataguyod ng karapatang pantao? Ayan, sige, unahin natin si Lorman. Ayan, go ahead, Lorman. Okay. Okay. Mahalaga po yung papel ng mga pandaigdigang organisasyon kagaya na lang ng United Nations kasi kung maikukumpara natin sila sa isang organisasyon o isang espesipikong grupo, para sila mga sundalo. 'Di ba yung mga sundalo ay may kanya-kanya ring kumbaga tawag nito, kumbaga naka-designate according sa purpose nila or sa kung ano yung specialization ng isang espesipikong grupo. Okay. Halimbawa po nito is yung halimbawa yung sa BFP, 'di ba? Yung tungkulan nila ay yung patungkol sa mga pag-apula ng mga apoy, yung pagresponde sa mga sunog, yung sa mga Coast Guard naman ay sa sandatahang pandagat, yung mga sa Philippine Air Force, yun sa tawag nito sa heights. Yun po ang kumbaga makikita mong specialization ng United Nations. Kumbaga sila po yung mga individual o mga grupo ng individual na siyang tumataguyod upang ipaglaban ang karapatang pantao. At makikita ko na talagang mahalaga ang kanilang gampanin sapagkat sa pamamagitan ng grupong ito ay kumbaga naisusulong yung karapatan na malaman at maliwanagan yung mga tao patungkol sa kanilang karapatan. At makikita ko rin o masasabi ko rin na sapat ang kanilang ginagawa, yung mga pagpapalaganap ng mga impormasyon at pagpapalakas nito sa mga pagpapalakas ng advokasya patungkol sa karapatang pantao. Ang kailangan lamang nating bigyang pansin ay kumbaga bigyan o laanan ng panahon upang pakinggan at kumbaga suportahan ang kanilang mga advokasya kasi hindi magiging makabuluhan yung mga pagod, yung mga vision ng isang espesipikong grupo kung hindi po natin sila tutulungan. At sa pamamagitan po ng ganyang paraan ay hindi magiging imposible na maaabot o kumbaga hindi magiging imposible na lahat po ng tao ay talagang magiging maalam sa kanilang karapatan. Yun po yung kasagutan ko at maraming salamat. Ayan. Ayan, maraming salamat, Lorman. No? Gusto ko lang i-quote yun, no? Yung parang may mga specific task or action. Dahil naman sa Inat Philippines po, kung matatandaan nyo po, hindi lang po ang Kalambag ang online platform po ng Inat Philippines. Ayan. Kung ang Kalambag ay nakatuon sa mga kabataan, meron tayong intonasyon na nakatuon sa pagkakaroon ng inklusibong lipunan. Ayan. At kung meron naman tayong senior city, ay yun sa pagpapalaganap ng lifelong learning, no, na kahit anong edad mo man o saan estado ka man, karapatan mo na magkaroon ng edukasyon. Ayan, so tanongin naman natin si Mao, no, ano nga ba itong role ano nga ba ang may tutulong ng ating gobyerno, no, maging ng mga international organization sa pagtatanggol ng karapatan ng tao at tingin mo ba, Mau, sapat
sapat na ba ito para sa kanilang ginagawa, no, sa karapatang pantao? Go ahead now. Alam nyo, ang karapatang Mm. pantao ay isang batas. Kaya ang unang-unang dapat sumasalba sa mga na-o-offend, na-aabuso na karapatang pantao ay ang gobyerno. Pero ang mahirap harapin ang realidad dahil may mga tao mismo sa gobyerno na Oo. nag-o-offend ng karapatang pantao. Ang papel ng gobyerno ay palakasin ang impormasyon na ito na, uy, may karapatang pantao kayo. Na dapat alagaan nyo na kapag may nag-abuso, may violence, at may nag-offend sa karapatang pantao mo, kami ang una mong parang tatawagan ang Oo. gobyerno. Kami ang una mong hahanapin. Maganda naman ang papel ng gobyerno dahil meron tayong judiciary, meron tayong mga Oo. DSWD, silang Oo. mga o women's desk, Oo. silang mga una mong hahanapin eh. Maganda at sila ang nagsosolve ng ating mga problema. Sa Exactly. mga pandaigdigang organisasyon naman, yan katulad ng UN or AIPH or Oo. Amnesty International, marami. Or pati na rin Progressive International, maraming international organization na para sa human rights, para sa karapatang pantao. At ang magandang pakinabang ng mga organisasyong ito ay sila ay nagbibigay impormasyon hindi lang sa buong Pilipinas, hindi lang nationally, hindi lang locally, kundi internationally, buong daigdig. Sila ay nagpapalakas ng boses ng mga tao sa particular na bansa na ito at sila ay nagbibigay ng solidarity work. Parang nakikipagpanig tayo sa iba't ibang mga bansa who deals the same thing. Like for example, may martial law dito, may dinidilding martial law sa ibang bansa. Para bang nagjo-join forces sila. And that's what is nice about international organizations. And maganda dahil ang mga international organisasyon na ito ay nagbibigay aktibidad, meron din silang mga maraming organisasyon sa bawat sektor, hindi lang basta tao, hindi lang basta human rights, kundi may kababaihan, may mangingisda, lahat, marami pang iba, maraming pang sektor. At ang maganda doon, nagbibigay sila ng aktibidad, edukasyon, para mas lumalim, mas dumami ang kaalaman ng bawat isa tungkol sa hinaharap natin. Ayun lang. Ayan, maraming salamat, Mau. Kasi no, yung layunin talaga ng Inet Philippines, no, Mau, na talaga. Yung mga organizations na yan, maliliit man yan o malalaking organizations, pinag-iisa yan nila. Kasi lahat ng yan, may function may tawag nito, may maiko-contribute sa pagdating sa sektor ng edukasyon. So, for example, yung mga bicycle drivers natin, yung parang mga ganong organization, na sa tingin ng iba ay parang wala lang naman yan, knowing na sila mismo yung naghahatid sa mga bata sa school. Of course, yung mga agricultural sectors din natin, no? Paano siya na-relate into education? Kasi nga, paano yung magsasakang yun? Paano nila mapapaaral yung mga yung mga anak ng yung mga magsasaka, paano nila mapapaaral yung mga anak nila if mismong hindi nila nasusunod yung kanilang pamumuhay, which is yung pagsasaka. So, lahat ng yun may tawag nito, may functions, may kanya-kanyang roles, no? Yung mga organizations, including yung tawag nito, yung mga tawag man to, ahensya ng gobyerno, no? Na nabanggit mo na nangyayari cases to na talagang nangyayari na may ilan sa kanila ay lumalabag sa mga karapatang pantao, and yun yung nakakalungkot na sila dapat yung role model, ngunit ang nangyari ay para bumaliktad ang mundo. So, ayun. Dito hindi ito tawag nito At by the way nga po pala, lahat po ng pag-usapan po namin ngayon ay opinion lamang po o ideya po ng bawat mga kabataan at wala pong kinalaman dito ang organisasyon ng Kalambag maging ang Inet Philippines. At opinion lang po ito ng ating mga kabataan. Ayan. So, Daisy, ano nga ba yung
sa mga binanggit nila tungkol sa pagdating sa gobyerno, yung tawag nito, yung gobyerno at yung mga organizations natin na nakakatulong sa ating mga karapatang pantao. Okay. Ang papel po ng gobyerno po kasi at ng mga organisasyon po ay tiyakin na nasusunod ang mga pandaigdigang kasunduan ukol sa lagayo ka po ng karapatang pantao, magpatupad po ng batas laban sa pag-abuso at magbigay po ng suporta sa mga biktima nga po ng paglabag. Gayunpaman po, sa kabila po ng mga hakbang, may mga pagkakataon po talaga na hindi sapat po ang kanilang ginawa dahil Oo. nga po sa kawalan po ng Before. bill or pondo or ano po, yung pagkaroon po ng hindi po sapat yung or hindi po maayos yung kanilang implementasyon. Yun po, Kuya Akim. Thank you so much, Daisy. So, you know what, mga kabataan, minsan talaga nakikita natin yung gaano ka-genuine itong mga organizations, itong mga NGOs na to. You know why? Minsan sa kanila, walang mga funds, walang mga resources. Yung mga ginagawa nila is talagang coming from the bottom of their heart na they will serve dahil masaya sila na nakakatulong sa komunidad, sa lipunan, bayan. So, yun yung yun talaga yung power ng NGO na kahit wala sila sa gobyerno, ay nagagawa pa rin nila yung kanilang mga advokasya. At speaking of mga ginagawa, no, so paano ka nagkakaroon ng aksyon kaya sa iyong pang-araw-araw na buhay upang itaguyod ang karapatang pantao kahit sa maliit na paraan? So, paano kaya tayo magkakaroon ng action, no, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, no, upang itaguyod ang karapatang pantao sa maliit lang na bagay? Sige, ikaw mauna, Mau, kasi salita lang kayo ni Lorman. Ikaw mauna, Mau. Ayan. Ayan, kahit sa maliliit na paraan, syempre, kabilang kasi ako sa sektor ng kababaihan at kabataan. Kaya meron pa rin talagang mga tao na talagang nilalabag yung boundaries mo at may Oo. mga hindi magagandang joke, mga remark ba. At sa maliit na paraan na yon, sila ay pinagsasabihan at ini-educate ko sa lahat ng mga na kuha kong knowledge, sa lahat ng training, sa lahat ng pag-aaral na nakuha ko. Kunwari, merong isang derogatory remark about sa kababaihan, may hindi magandang komento tungkol sa kababaihan, ako ay nilelecturean ko sila. Pero sa pang-araw-araw na buhay, para itaguyod ang karapatang pantao, ay hindi ko siya kinakalimutan. Kasi importante na alam natin to. Mahirap man kasi sobrang dami. Ayun ang maganda, sobrang dami. Kasi sila ang nagpoprotekta sa atin. At bilang mamamayan, bilang Pilipino, dapat hindi, katulad ng sinabi ko nung nakaraang linggo, hindi lang dapat nagtatapos sa atin ang nakalap nating impormasyon tungkol sa karapatang pantao. Ay dapat binibigay natin to sa marami pa para sila rin ay hindi malabag, hindi maabuso, at sila ay may dignidad. Tas noo, baba silang naglalakad dahil may alam sila kung paano nila poprotektahan yung sarili nila legally at through the law. Ayan. So, ayun, napaka-importante talaga ng pag-e-educate dahil alam naman natin na hindi maganda ang pundasyon ng edukasyon dito sa Pilipinas, hindi maganda pamamalakad. Kaya marami pa rin sa atin ay hindi alam kung ano nga ba ang matutulong at ano nga ba ang role ng karapatang pantao. Ayan, maraming salamat po. Kahit sa maliit ng bagay lang, Mau, no, talagang makaka-contribute tayo. Gaya lang sa akin, no, alam mo, Mau, lagi ako nag-scroll sa TikTok, no? TikTok lover kasi talaga ako, Mau. Alam yan ni Lorman. And of course, doon sa TikTok na yun, minsan may na-scroll ako, mga autism awareness, kasi nga may kapatid ako na autism. Pag may nakikita ko sa TikTok na, ay, maganda to. Ayan, of course, sinesave ko, then, minamay day ko, minsan sa mga social media accounts ko, sinashare ko rin siya, no? Kaya nga sabi ni Mau na
hindi lang dapat sa atin, no? Hindi lang, wag natin ikulong sa utak natin. I-share natin sa kanila. Eh, yung social media o yung technology is, kumbaga, napaka-accessible niya. So, yun yung, pwede natin yung gamitin. And yun yung isa sa mga positibong paraan ng paggamit ng teknolohiya. Ayan, ikaw naman, Lorman. No? So, para ba sa'yo, tawag nito? Para ba sa'yo, paano ka magkakaroon ng action, no? Sa iyong pang-araw-araw na buhay upang itaguyod ang karapatang pantao kahit sa maliit lang na paraan. Okay, maraming salamat. Gusto ko lang kumbaga ihambing rin yung sagot ni Binibining Mau sa aking sasabihin. Dito po kasi sa komunidad na aking kinabibilangan, most of the time, may ibang mga tao talaga na kumbaga, you know, kinakatcall yung mga Oo. babae. That is one of the most common issues or problems here in our community. And siguro, yung iba, pinagtatawanan lang nila yung mga bagay na yon. Mga halimbawa, yung pag-catcall na pawisel or yung mga remarks na kumbaga may ibang pinapakahulugan. Ngunit sa sa isip ng mga taong alam ang kanilang karapatan ay talagang mali ang ganoong bagay. At alam naman natin na yung pagka-catcall ay naisabatas na, kumaga posible na magkakaroon rin ng parusa yung taong gagawa sa ganoong uri ng gawain. At bilang isang individual na may kaalaman patungkol sa ganyang bagay, ay talagang kumbaga ang unang reaksyon ko talaga ay kumbaga na-frustrate yung utak ko na kumbaga nasasabi ko sa sarili ko na may ganito pa palang tao ngayon. Yung kumbaga nino-normalize nila yung mga bagay na hindi dapat i-normalize. Eh ano namang ikinaganda kung mag-catcall ka? Wala talaga eh. Kasi it's all about the bad things about being catcalling a certain person, especially sa babae. Kasi, you are invading her privacy, of course, at tinatakot, kumbaga, tinetreat mo yung isang tao. At, kumbaga, halimbawa, yung kaibigan ko yung nagsabi ng ganun. Talagang Oo. pinagsasabihan ko siya nga, uy, wag kang ganyan. O Oo. yung kung sa Bisaya pa sabihin, ayo pag-ana bay, di na siya maayo. Ibig sabihin, wag mong sabihin iyon kasi hindi yun maganda. At pinapaintindi ko rin sa kanila sa paraang maayos. Upang nang sa ganun ay talagang kumbaga ma-internalize nila yung sinasabi ko na ay okay, mali pala yung ginagawa ko. At sa ganung paraan ay kumbaga magiging awareness sila next time na dapat hindi nila gawin ang ganung uri ng bagay. At 'yun ang isa sa kumbaga gawain na kung saan na naipo-promote ko yung karapatan ng isang tao. 'Yun po yung kasagutan. Maraming Ayan, salamat. maraming salamat, no? Alam mo, Mau, may naalala tuloy ako, no? Kasi, of course, sa community namin, talagang hindi lang sa mga babae, maging sa mga members ng LGBTQIA+ community, no? Then, parang nagiging normal na sa kanila yung paghipo sa mga bading, ganon. Kaya sa akin, kung sakaling gagawin yun sa akin, ops, RA 11313. Ako tuloy yun, Country oo. Bastos. Alam na yan ni Lorman kasi lagi ko yung sinasabi sa office namin. Yes, Ops, yes. RA 11313, ayan. So, yun yung sinasabi, yung binanggit ni Lorman kayo na yung pagkat-call, yung kanong mga actions, under ho yun siya sa RA 11313 na kung saan pinatupad, sinabatas siya noong 2019, no? O, mas kilala siya sa Bawal Bastos Law, no? So, ayan, may natutunan tayo. Ayan, kasi parang sumagila sa akin. Parang kinukwento yun ni Lauren. Parang naalala ko tuloy yung sinasabi ko every time na parang pang-depensa ko siya, of course. No, so, makikita natin, no, yung mga kasamahan natin dito, no? Of course, si, si Hannah, no? Isa rin siyang leader sa kanilang organisasyon, which is Salakas. Si Mau, nabanggit last time ni Mau na isa siyang member siya ng organization and as well as or journalist din siya. No, and of course, yung kasama natin si Lorman, no? Membro din siya ng Sangguniang Kabataan. Kaya alam ko na talagang nakakatuwa kasi diverse tayo sa Kalambag, no? Yes, Mau, parang may gusto kang i-raise. Ayan, gusto ko lang idagdag. Oo. Kasi,
taga Bataan ako, pero Oo. nandito ko sa Pampanga para mag-aral. Oo. Meron kasi kaming aktibidad sa isang syudad dito sa Pampanga. Hindi Oo. ko na i-mention, Ah, pero sige. kilala siya as prostitution street. So, Oo. yung pinuntahan namin malapit doon. So, natural lang na maglalakad kami doon. At bilang kababaihan na organized na kababaihan, nasa loob ng kababaihan na organisasyon, ayan, mahirap para sa akin na makita dikit-dikit ang mga bar. Tapos pag binuksan ng mga pintuan ng mga bar, makikita niyo naka-display ang mga kababaihan na, tapos may mga numero sila. Tapos pinagpipili, maraming foreigner doon. At yun ang nakakalungkot kasi paano kung maipapasok yung karapatang pantao dito? Kasi sobrang daming karapatang pantao na ilalabag doon pa lamang sa nakita ko. Kasi dikit-dikit ang bar. Kapag nakita mo, naka-display yung mga babae, iba't ibang babae, tas naka-numero sila. Parang ang hirap. Hanggang ngayon kapag naaalala ko, ang hirap maglakad pa rin doon. At ayun, isa yun. Ayan, magdadagdag ako. Ako naman yung magtatanong sa inyo. Sa inyo ba, anong gagawin niyo sa sitwasyon na yun? Kung may nakita kayong parang natural na sa kanila yung maglabag ng karapatang pantao, anong gagawin niyo? Diyos ko, bigat nun na. Ang bigat nun, no? Kasi titingnan natin ha, paano sila napasok doon? Paano sila napunta sa ganong trabaho? No, dahil nga sa kahirapan, una, walang natapos walang natapos na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Kasi kung titingnan natin, baka sa time nila sa batas yung parang free education sa college, no? And of course, ilan sa mga schools ay first, nagbabayad ng mga tuitions, gano'n. So, baka hindi nila nakayanan. Then, nalihis na landas, kaya napunta ron. Pangalawa, no? Kasi nanonood ako ng mga documentaries, ha? And lumabas doon na mostly na naiinggi sa ganong trabaho is yung mga single parents, single mothers na tawag nito, yung gusto lang nila ay maitawid yung pang-araw-araw nila na pamumuhay, no? Talagang napakasakit, especially sa akin, kahit hindi ako ba, masakit yung mga ganong mga scenarios. So that is why mahalaga no na talagang yung gobyerno natin talaga ay of course no magkaroon ng mga free access sa education, no? Yun talaga yung lagi natin sinusulong kasi even in our 1987 Constitution, nakasado rin na dapat yung edukasyon natin ay accessible, no? Eh ano nangyari, no? So sorry for that. And of course, no, yung tawag nito yung malinaw na trabaho para sa kanila, no, yung mabigyan sila ng marangal na trabaho na hindi nila kailangan no na ibuwis yung sarili nilang buhay doon. And I don't know dun yung mga bar na ba yun na nabanggit mo yung mga club na nabanggit mo, Mau, may rehistrado ba yun sa gobyerno? Nagpa-register ba sila o baka dumaan sa ganon? Ayun Yes, nga. Mau. Ayun na nga. Kaya Oo. hindi mo talaga masasabi na lahat talaga ay poprotektahin tayo ng gobyerno. Kasi Oo. isa rin kasi siya as tourist spots dito sa Oh, Pampanga. At no. ano, sa Pampanga kasi talamak kasi yung mga iba't ibang nasyonalidad. Kaya kapag Mm. talamak, marami din silang mga businesses dito na international. Siyempre, nagbabayad sila ng tax. Sinong nakikinabang? E di ang gobyerno. Ang mahirap doon, Oo. sinusuportahan nila. No? Hindi nila ina-out na nakaka-offend na pala sila ng karapatang pantao. Ayun. Ayun, thank you so much, Ma'am, no? Talagang ang bigat, pero at least, di ba, meron tayong, tawag nito, may babahagi din tayo. And of course, no, maganda na na-open mo yun, Ma'am. Kaya nga, di ba, no, panawagan natin, no, hindi lamang sa mahalan, maging sa ating lipunan na rin, na maging mapagmatsyag, no? Kung meron tayong na tawag natin nakikita na hindi kaaya-aya o kaduda-duda, agad natin itong isuplong sa tawag nito sa kinauukulan, and of course no, mahalaga yung papel talaga ng komunidad, no? Pero sad to say no, nabanggit din ni Mau yung tungkol doon. So
we cannot assure din, no, na talagang tawag nito. Kasi nasa bansa tayo, no, dapat feel natin safe tayo. Feel natin, kasi taga dito tayo. And ang nangyayari, nabanggit nga ni Mau, ayun. So, Ayun, i-add ko na lang din, sige. ito ang isa sa mga golden, Oo. talaga importanteng aral na natutunan ko sa organisasyon. Kahit sobrang liit, magkalap ka ng edukasyon, ng information. At kapag talaga naituro mo na siya, naisabi mo na siya sa iba, nabigay ka na ng impormasyon, ay yung impormasyon na yun ay tatagal hanggang sa mga magiging anak nila, sa magiging apo nila. Kaya napaka-importante na maging wais tayo. Hindi kasi natin sila masisisi dahil nga sobrang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Pero syempre, hindi natin ito tolerate yung ginagawa nila. As much as possible, ang magagawa na lang natin bilang kabataan ngayon is palakasin ang ating mga sarili, palakasin ang ating mga boses, palakasin ang pwersa para mas marami pang tao ang maging educated. Ayun. Ayun. Maraming salamat, no? Kaya nga ito yung maiiwan ko dito, no, na tawag nito. Huwag nating hayaan na ang pagkakamali o kabiguan ng nakaraan na naipasa sa kasalukuyan ay hindi na dapat maipamana pa sa mga kabataan sa hinaharap. No, alam ko parang napailalim yung topic natin. Pero especially, napakaganda mo. And of course, shout to Ralph Vincent Carlos, no? Nag-chat siya sa akin, sabi niya, ang sarap daw ng topic natin. No? Parang nagustuhan niya yung topic natin for today's episode. And of course, no, nabanggit ko rin kanina, no, tuloy na natin. Mau is a journalist and advocate as well. Si Lorman, member niya ng kabataan. No? And of course, youth advocate as well. Si Daisy, si Hannah, may kanya-kanyang mga organisasyon tayo na kinabibilangan. No? Kaya napakalaga yung role natin bilang tawag nito youth advocate o yung pagpapalaganap ng karapatang pantao. At sa inyong karanasan, paano maiimpluwensyahan ng mga issue ng karapatang pantao ang mga kabataan sa inyong lokalidad? So, paano nga ba maiimpluwensyahan ng mga issue ng karapatang pantao ang mga kabataan sa ating mga komunidad, no? Sa ating mga community. Sige, ikaw mauna. Dahil si Mau yung nauna kanina, so si Lorman na naman yung mauna ngayon. Low. Okay. Nakamute, ayan. Okay na, okay na. Again, pwede ba Okay ulitin na. yung katanungan para maliwanagan Ayun, niyo? no? O sige. Sa iyong karanasan, paano naiimpluwensyahan ng mga issue ng karapatang pantao ang mga kabataan sa inyong lokalidad? Okay. Sa panahon natin ngayon ay talagang laganap yung mga iba't ibang issue, lalo na sa ating komunidad. At kumbaga, hindi natin maiiwasan na yung mga issue na iyon ay talagang, kumbaga, magiging problema rin mismo ng ating ah, pamayanan. Kasi, kagaya ng sinabi nila, may mga bagay na hindi mo kayang agapan kaagad. At yung mga problemang iyon ay kumbaga nagdudulot ng malaking kumbaga suliranin mismo sa komunidad. At kumbaga sa ganitong paraan naiimpluwensyahan ang mga issue patungkol sa karapatang pantao sa marami o iba-ibang paraan. Halimbawa po, kung maisip ko ano ba makuhaan ba dito? Nakalimutan. Nakalimutan ko kasi yung may ideya ko pero hindi ko ma-put into words. Okay. Oo. Pasensya mo na ha. Sige. Wait lang. Ayos lang. Ayos lang, ilaban mo, Lord. Okay. Okay. Ang isa po dito ay, okay. Isa sa nakikita ko kasi sa, kumbaga, issue ng karapatang pantao dito ay, I still see the boundaries of indigenous people and those people who Oo. belong to the third world group or yung Oo. LGBT kumbaga. Kumbaga, Oo. being inclusive naman tayo,
especially sa paaralan, yan yung isa sa pino-promote, especially sa aming universidad o pamantasan. Ngunit, in terms of community-based kasi, yung mga problemang ganito ay kumbaga laganap pa rin yun. At kumbaga, ang mga isyong ito ay talagang malaki yung impluwensya pagdating sa karapatang pantao. Dahil una-una, kumbaga yung treatment is not equal as supposed to be. Kasi yung, di ba, sabi nga nila, kailangan ang lahat ng tao ay bigyan mo ng pantay-pantay na karapatan dahil tao yan. Ipinagkaloob yan sa kanya. Ngunit may ibang tao kasi na kumbaga pinagkakait yung karapatan na iyon sa ibang tao na kumbaga nagadepende sa kung ano yung estado ng buhay, ano yung kumbaga appearance niya, especially in terms of ethnical or group na mismong kinabibilangan ng tao. So possible sa doon na problema na yun papasok yung mga kumbaga harassment, yung pagiging stereotyping. Ay hala, Oo. halimbawa yung mga sinasabi, ay hala bakla yan, huwag yung kanan. Ganun ganon yung yan yung kumbaga isa sa most commonly na mapansin ko din dito sa aming komunidad. Ngunit Oo. kahit papaano ay hindi naman siya kumbaga masyadong kumbaga rampant or massive talaga na type of problem. It is still Oo. existing, however, hindi na siya kumbaga gano'n na kauri na problema. So Mm. yun po yung isa sa makikita ko na problema o Thank you so diferensya ng issue dito sa Maraming komunidad. Yun po. maraming salamat, Lorman, 'no, since binanggit mo siya as in your community. So kayo ba sa SK, 'no, ano yung may ginagawa ba kayong programs or any type of activities to address this Yes. issue? Ah, ah, halimbawa po yung may mga halimbawa yung municipality po kasi yung nag-i-initiate dito sa amin kasi Oo. belong po kami na vicinity of Makilala. Isa Oo. po ito sa munisipalidad na kabilang dito sa North Cotabato. And kung ano yung kumaga mga programa na nandoon sa munisipalidad na iyon ay siya ring ipinaparating dito sa aming barangay. At yung ay isa sa yung natandaan ko last time, hindi pa kasi ito under sa aming administration that time pero talagang Oo. nakita ko na ito ay okay, napansin ko na narito pala na isulong yung Oo. karapatang Oo. pantao, yung human rights at saka gender sensitivity. Yun yung isa sa ayun yung mga programa. At kumbaga makikita ko siya na talaga ah, beneficial o may malaking contribution Oo. para sa kaalaman ng nakararami. Kasi kung hindi po tayo magkaroon ng kaalaman sa ganoong uri ng bagay, might as well, yung ginagawa natin, hindi natin alam na nilalabag na pala natin ang kanilang karapatan. So yun po. Ayun, maraming salamat, Lorman, 'no, merong mga gender sensitivity, 'no. I think meron din mga symposiums gano'n, Yes, Lord, 'no, yes. sa mga Yun po. communities, of course, 'no, kasi naalala ko sa mga posts ng mga sangguniang kabataan is may iba't iba sila talagang mga programs when it comes to address the issue about human rights or youth rights, gano'n ba. So, ayan. So, next na ikaw, Mau, ayan. Para ba sa'yo, Mau, sa iyong karanasan ba, Mau, paano naiimpluwensyahan ng mga issue ng karapatang pantao ang mga kabataan sa inyong lokalidad, kung diyan ba sa Pampanga o dun sa Batangas ba, tama? Tama ba, Bataan. ma'am? Bataan. Bataan. Oo. Sa konteksto ng bataan ng aking maipapahayag ngayon, Oo. mahirap dahil ang mahirap na realidad ay ang mga kabataan sa Bataan, yung nalalaman nilang kanilang karapatang pantao kapag nalabag na ito. Example na lamang ay ang isang displacement sa Orion, Bataan. Ayan, dinisplay sila, pinapatanggal sila sa kanilang mga bahay dahil papatayuan ito ng isang korporasyon. Mhm. Merong business agenda sila doon. At ang mahirap doon, kapag kasi nagdi-displace ka ng community, dapat meron na siyang relocation site, meron ng nakahandang pabahay and all that. Um, mostly na mga tao na nandito ay mga mangingisda. Kaya coastal Oo. area siya.
Yung coastal area na ito, syempre, mga mangingisda dyan yung hanap buhay nila. Ang mahirap doon, ang kanilang pabahay ay malayo sa kanilang coastal areas. Kaya talagang G ang ating mga mangingisda noon dahil ilang taon nilang pinaghirapan ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga pamilya, pero within minutes, within hours, masisira ang lahat ng yun dahil lamang mas angat, mas makapangyarihan ng ating mga korporasyon. At bilang isang journalist, actually na-publish siya, Oo. ni-report ko, nag-release ang Rappler ng write-up about it, tapos ako yung author. At isa yun sa mga small wins dahil naipapahayag ko ang problema. Actually, hindi lang siya sa Bataan nangyayari. Kasi alam naman Oo. natin ang peninsula ng Bataan, sakop dyan ang Bulacan, ang Cavite, at marami pang iba. Kaya yung mga mangingisda along this peninsula na Oo. sumusurround sa Manila Bay, talagang hindi Mm-mm. sila nag-iisa na talagang nalalabag din ang kanilang mga karapatang pantao. At na-observe ko rin na yung oras na nalabag ang kanilang karapatang pantao, dun sila nagkaroon ng parang realization na nalabag ang aking karapatang pantao. Dapat ang ibang tao rin ay malaman kung ano ang kanilang karapatang pantao. Dapat alam din nilang human rights nila para hindi rin maulit sa kanila at hindi maulit ang displacement na nangyayari. Kaya, yun ang mahirap na realidad eh. Kaya, ang importante ngayon talaga is education. Oo. Ayan. Ayun lang. Ayun mo, parang talagang di ka natakot na nag-release ng article mo, no? Grabe. Di ka ba, curious kasi ako, no, Mau, di ka ba pinanghinaan ng loob o natakot na baka balikan ka? Kasi may mga ganun na mga, no, may mga ganun na mga issues, especially sa media ngayon. Oo. Alam nyo, Oo. kasi yung dinedemolish kasi nung oras nung displacement na yun, nandun talaga ako. Nasa harapan ko talaga yung maraming pulis, yung demolition team na hinire ng munisipalidad na yun para sirain ng mga bahay. Siyempre, nandito pa rin yung takot, pero mas umiibabaw sa akin yung ang sakit na nangyayari, kailangan kong lumaban din para sa kanila. Alam niyo yun, bilang isang journalist kasi, yun nga, isa yun sa mag-advokasya ko talaga. Kung napapansin niyo, puro ako edukasyon. Talagang right to access information talaga ay isa sa mga advokasya ko. Ayoko nang ako lang nakakaalam. Gusto ko marami ding iba. O hindi yan, Oo. hindi chismis ha. Basta yung yung totoong impormasyon, totoong nangyayari. Gusto ko maraming tao ang maging aware about this. Kasi syempre, hindi lang, kasi doon mo malalaman eh kung ang karapatang pantao ay alam ba ng mga tao eh. Kasi kung hayaan nilang maabuso sila, paano na, kaya importante talaga ang impormasyon at edukasyon. At yung, syempre, ano rin yan eh, sobrang talamak niyan sa sector ng journalism eh. Talagang Oo. meron pa ring media suppression up until now. Pero isa lang ang Oo. sa akin talaga is lumaban para sa mga tao. Ayun, no, parang freedom of the press talaga. Ayan. Naalala ko tuloy yung tanong sa Miss Universe, yung sa freedom of the press. Ayun, napakaganda kasi karapatan din yan. Nasa Article 3 din yan ng ating 1987 Constitution yung tungkol sa freedom of the press. No? So, ayun, ay maganda natin na pag-usapan. Ngunit, ay nako, no, talagang lagi, ito yung problema din natin na yung sa oras din. But by the way, let's enjoy the show. Ayan. So, balikan natin si Sir Lorman. Thank you so much, Mau, no? So, para basahin mo, Lorman, no? Kasi ang dami mong nabanggit kayo ng mga programs ng SK. Sa tingin mo ba, ano pa ba yung hamon, no? Yung pangunahing hamon na kinakaharap mo bilang isang SK member sa pagpapalaganap ng mga karapatang pantao sa inyong barangay o sa community itself? Meron ka bang Oh, mga hamon na kinakaharap, no? okay, okay. Malinaw ba yung boses ko?
Narinig ba? Oo. Okay. Isa sa bilang current council member ng aming barangay, isa talaga sa Oo. kumbaga makikita ko rin na hamon in terms sa karapatang pantao ay yung ah, right to access information. Yun yung isa sa makikita ko dito sa amin. Kasi Oo. dito po sa aming barangay, commonly, there are displaced areas or remote areas na hindi po naaabot ng aming range, ng aming mga pagpapadala ng impormasyon. Halimbawa po, yung may isang problema po talaga na kumbaga tumatak sa akin yung nagsasagawa po kami ng activity dito sa aming Oo. barangay. Nabalitaan ko na lang na sinabi ng aking kasamahan na uy, hindi daw naabot sa kabilang purok yung Puro. impormasyon o yung programa na may aktibidad ngayong araw na ito, may gawain pala nung nakarang araw, may pagpupulong pala. At kumbaga nasabi ko sa sarili ko na, hala, talagang laganap pa ang ganitong uri ng problema. At makikita ko talaga na karapatan po natin na may malaman tayo patungkol sa mga impormasyon kasi it is our right. Hindi naman po pwede na Oo. ipagkait natin yung ang mga impormasyon na sa atin lang. At kumbaga, kailangan din nating ipaalam sa kanila na ayun, may mga ganitong gawain. At kumbaga sa ganitong paraan napapaisip rin ako na kung paano ba ito masosolusyunan. And kumbaga ang ganitong uri ng issue rin ay na-discuss actually nung nagkaroon ng kumbaga camp dito sa North Cotabato, yung Cotabato Young Leaders Congress. Cotabato Young Leaders Congress, yun. Yung top 100 students coming from the different municipalities. At kumbaga, isa sa paksa o yung gawain namin doon ay yung talakayin ang patungkol sa information dissemination. At kumbaga doon, na-enlighten ako sa sarili ko na talagang mahalaga na malaman natin ang mga iba't ibang impormasyon kasi paano tayo magiging aware sa nangyayari sa ating community if Oo. mismo yung mga impormasyon na iyon ay pinagkait sa atin. Yun yung punto. At bilang isang member ng SK Council dito sa aming barangay, humahanap po kami ng paraan. Halimbawa po, yung sa simpleng paraan lang na pupuntahan namin sila, kukumustahin sa kanilang purok na ganito, may ganito kaming gawain. Ma'am, sir, inaanyayahan po namin ang inyong presensya na sana'y lumahok kayo at makibahagi. Yun. Yun yung kumbaga isa namin sa makikita na pamamaraan. At kumbaga hindi kami sumisettle sa ganoong uri ng solusyon lamang and we tend to discover more things on how to give solutions sa ganiyang uri ng problema. So, yun po. Ayun, maraming salamat, Lorman. No? Talagang pupuntahan yung mga bahay to bahay kasi di naman lahat may access sa information pagdating sa social media, ganon. Ilan sa mga parts ng ating barangay minsan is hindi malakas masyado yung signal. So, magandang strategy din nila man. And what I really like is that hindi nyo, kumbaga nag-iisip pa kayo ng ibang way, no? Para mas ma-disseminate ng maayos, di kayo nag-stick sa isang solution lang. Napakaganda yun sa mga kabataan na matutunan, no, kung paano mag-strategize, no? Mag-conceptualize ng ibang mga solutions pagdating sa problem. And of course, as an SK, bilang SK members, no, talagang napakahalaga yung presensya mo dito, no, sa Kalambag. Kasi nga, Mau representing the journalist, no? And ikaw, as niyang kabataan. At ngayon naman, Hana, it's your time. Ano yung thoughts mo dun sa mga, sa mga i-discuss nila sa atin? Go ahead, Hana. So ayun, sobrang nakakabusog at saka nakakataba ng puso na bilang kabataan, yung may boses tayo para sabihin yung mga hinanaing natin at saka at the same time nasasabi natin yung gusto natin sana na isa sa katuparan. Tapos yung kinain ko Ate Mau po ba? Yes, I am here in Pampanga rin po to represent rin po ng Dalaca, Zambales. And ayun,
sobrang isang challenge bilang isang kabataan at bilang isang estudyante and at the same time na kabilang sa organization of DA, which is the Department of Agriculture 4-H Club, na pwede natin sanang mabigyan solusyon yung ganun ngang sabihin na natin yung trabaho nila ngayon. May solusyon sana, pero kaya nga lang hindi pa na ano talaga, hindi pa nila nakikilala kung paano gawan ng solusyon talaga yun. And yun nga, kailangan pa rin talaga natin dapat ng pundasyon or yung tulong ng government natin para maisakatuparan yung mga nakikita natin na problema talaga. And yun, gustong-gusto ko yung laging sinasabi natin mo, a part of education kasi nakakalungkot isipin pero marami talaga lalo na sa tribo rin namin ang hindi nakatapos ng pag-aaral. And at the same time, marami talaga ang gustong makapag-aral. Isa rin yun sa naglalayon na yun maging image kami bilang isang kabataan rin na makita nila din sa amin na kung gaano kasaya ang maging edukado at may kaalaman. And yun, kay Kuya Norman, tinakil ni Kuya Norman sa SK Kuya Norman. So yun. Ayun, for community naman po, sobrang ang laki ng iniikutan yung parang kung titignan ko siya, ang laki ng iniikutan yung organization na hindi siya ganun kadaling lutasin kung may mga suliranin man. Pero at the same time, dahil nga may knowledge si Kuya Norman about kung paano nga ba i-handle yung mga situation na ganun at kung paano ipapakilala yung karapatan ng bawat tao, hindi lang sa mga kabataan at pati na rin dun sa mga mamamayan na nasa sakupan nila. So, kung hindi ako nagkamali, sangguniang kabataan ang ibig sabihin ng SK po. So, ayun, malaking tulong na meron mga katulad ninyo na nagiging isa na sa nakapagpasimula pa ng kaalaman. Tapos sa mga susunod naman, gagawin namin kayong daan upang kami rin ay matuto at the same time, kami rin ay magkaroon ng vision na dapat mas lumawak pa yung pagpapakilala namin patungkol sa karapatan, lalo na sa mga kabataan at sa susunod pang mga henerasyon. So, ayun, Kuya Akim. So, ang dami ko natutunan ngayon. Back to you, Kuya Akim. Ayan, maraming salamat, no? At para sa ating panghuling tatalakayin, wow. Actually, panghuli na to, huwag kayong mag-alala. Ayan. So, kung maaari mong baguhin ang isang bagay tungkol sa kasalukuyang estado ng mga karapatang pantao sa buong mundo, ano kaya ito? Ulitin ko ha. So, kung maaari mong baguhin ang isang bagay tungkol sa kasalukuyang estado ng mga karapatang pantao sa buong mundo, ano kaya ito? Sino yung nauna kanina si Laura? So si Mau naman yung mauna ngayon. Ay, sa'yo, Mau. Ayan. Kung maaari kong baguhin ng isang bagay Oo. sa kasalukuyan. Paulit-ulit na lang. Dahil ang sasabihin ko is Oo. talagang sana i-prioritize talaga nilang edukasyon. Ito kasi yung talagang main source eh. Ang main foundation talaga na kailangan ng lahat. Sabihin natin na ang ating mga tax sa Pilipinas, kapag hinandle yan ng isang edukadong tao, maganda ang pamamalakad ng ating pondo ng bayan. Ang isang leader na edukado na lahat ay talagang kino-consider. Lahat ng ng sektor kino-consider niya. Magandang kakalabasan. Kung edukado din ng ating mga mamamayan na maayos na education talaga, is masusuri nila ang dapat iboto at hindi dapat iboto. Masusuri nila ang mali at tama na nangyayari sa ating lipunan. Pero kasi hindi natin, ito ang isa sa mga natutunan ko talaga
sa unang taon dito sa kolehiyo, Oo. sa pagiging college student. Hindi mo kasi makokontrol ang tao eh. Iba-iba ang kanilang pinanggalingan, iba-iba ang kanilang paniniwala, iba-ibang tirahang o tahanang kinalakhan nila. Kaya hindi mo sila makokontrol. Pero one thing's for sure, kapag isa kang edukadong tao at marunong sumuri talaga at wais kang tao, dun, for me, sana, dun natin malalaman na masaya palang tumira sa mundong ito, sa lipunang ito. Dahil sobrang harsh. Actually, kapag merong mga komento akong nakikita sa social media na hindi hindi kaaya-ayang komento, imbis na magalit ako, ang naisip ko na lamang is sana i-consider nitong taong to na tingnan ng iba't ibang facets, tingnan ang iba't ibang perspektibo muna bago humusga, bago mang-bash. Dahil nga election season, napaka-active ng mga tao sa social media. Ayun, kaya para sa akin talaga, sana sana i-prioridad ang edukasyon. Ayun, maraming salamat, Mau, no? So, ikaw naman, Lorma, no, bilang isang SK, no? So, kung gusto mong o kung maaari mong baguhin ang isang bagay tungkol sa kasalukuyang estado ng mga karapatang pantao sa ating mundo, ano kaya ito, Lorman? Nakamute ka ata, Maraming Lorman. salamat. Okay, okay na. Sa akin, yung kasagutan ko ay nakaangkla rin sa kasagutan ni Binibining Mao. Yung matutunan ng mga tao na ipaglaban ang kanilang karapatan. Kasi napapansin ko rin na yan yung isa sa kumbaga kinulang ng ilang individual. Kasi more like they settle for the bare minimum na kung ano yung binibigay sa kanila, yun lamang yung tinatanggap, pero hindi Oo. nila inaalam na may karapatan pa sila more than just that. Kumbaga, kailangan maging maalam rin sila sa kanilang karapatan kasi lahat ng tao ay pinagkaloob sa kanila ang kanilang karapatan mula nung sila'y iniluwal o sinilang dito sa mundo. At bakit nga ba kailangang ipagkait mo ang karapatang iyan kung alang-alang naman sa kabutihan o kabutihang palahat yung nais isulong nito? So, yun. Kumbaga, sana matutuhan ng mga tao na ipaglaban ang kanilang karapatan. At bilang SK official o isang leader sa aming pamantasan ay kumbaga isa rin ito sa kumbaga pina-practice ko rin na pamamaraan. Nang sa gayon ay kumbaga matauhan o magkaroon ng kaliwanagan sa isip ang mga tao na, okay, karapatan ko ito, kailangan ko itong ipaglaban sapagkat deserving ako na magkaroon ng ganitong uri ng karapatan. At hindi dapat natin kumbaga hinahayaan na lamang sa ganoong uri kasi kapag kapag hinahayaan na lamang natin sino ang lalaban para sa kanila? 'Di ba naging leader tayo para ipaglaban ang kanilang karapatan at hindi ang kumbaga mag-alipusta o mag manlamang sa kanila. So, yun po yung punto ko. Leader Maraming tayo, salamat. ayan, leader tayo, dahil tayo ang manghalaga sa kanila at hindi para alipustain sila. Tandaan niyo yan, mga kabataan. No? So, ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat at alam ko tag-overtime tayo, pero alam ko isang makabuluhan ang ating usapan sa hapong ito. Kaya naman, kung gusto niyo balikan ang episode na ito, mapapanood po ito siya sa official Facebook page po ng Kalambag po. Napapanood po ang Kalambag every Saturday po yan. 1 to 2 p.m. din po yan. At kaya po nabanggit ko kanina, ang Senior City po ay mapapanood din po mamayang gabi. Every Saturday evening po yan, 7 to 8 p.m. din po. At ang Internasyon, now na naman, ay mapapanood po yan siya every Wednesday po. 3 to 4 p.m. po yan, ayan. At napapanood din po ito sa official Facebook page po ng Kalambag. At ang Kalambag po ay napapanood, lahat ng platform po ng Inat Philippines, Intonasyon, Senior City at Kalambag ay napapanood niyan sa official Facebook page po ng Inat Philippines. At naway abangan niyo po ang susunod na episode ng Kalambag at alam ko ito ay magugustuhan niyo rin. At para sa panghuli, baka may gustong pasalamatan si Lorman?
Nakamute again, okay. Ah, Una-una, gusto kong magpasalamat sa Kalambag, sa organisasyon na naglathala nito. Maraming salamat at inimbita ako bilang isa sa mga speaker for today at sa mga tao na narito kay Ginoong Akim, kay Binibining Hana at saka kay Binibining Mau. Maraming salamat sa kaalaman na inyong ibinahagi sa ating mga kabataan at maraming salamat rin sa mga kaalamang inyong ibinahagi sa kanila. Yun po. ayan, maraming Maraming salamat, Lorman, no? And shout out nga rin pala kay Chris Jelmar Sagusay, no? Na nanood ng episode na to, Oo. no? At sa susunod, baka gusto mong mag-guest, ha? Char. Ayan, sige, ikaw Parang naman, gusto niya. Mau. Oo. Mm-mm. Let's see. Ayan, sige, Mau, baka may gusto kang pasalamatan. Ayan, palagi naman. Ah, Maraming salamat palagi sa Kalambag, sa makabuluhang usapan ngayon. Talagang, alam niyo yung may alam na kayo tungkol sa karapatang pantao, pero dagdag pa rin ng dagdag. Kaya napaka-importante talaga pinag-uusapan natin to, lalong-lalo na sa plataforma ng social media dahil hindi lang sa atin nakakulong ang usapang ito dahil ito ay para sa marami pang iba. Ayan, maraming salamat. Shoutout na rin sa Young Bean. Miss ko na kayo. Uuwi na ako ng Bataan! Yuhu! Ayan, enjoy natin ayan. ang bakasyon. Ayan, bago ko makalimutan, no, congratulations pala sa lahat ng pumasa, no, sa licensure exam po ng, of course, LET, no, licensure exam for teachers, no, LET, at yung mga nakapasa din sa bar exams, no, ng pagiging abogado sa mga bagong teacher at apply natin dyan, congratulations po sa inyo and enjoy your journey. Muli ako po ang inyong lingkod, ako ang inyong Kuya Akim, kasama si Kuya Lorman, Ate Mau at Ate Hana, kaway-kaway naman po kayo dyan. Ayan, at ito ang Kalambag. See you next week at God bless us all.